Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, January 15, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin, patuloy pa rin po ang pagkilos nito nga pong bagyong Ada. Huli po itong namataan na meron pong lokasyon na 545 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Nagme-maintain pa rin po siya sa lakas ng hangin ng 45 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at may bugsong umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po niya pa west northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Dahil nga po patuloy na kumikilos dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas sa kanyang sinusunod na tutumbukin papuntang Bicol Region at North Luzon, itinaas na po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng ating bansa. Meron po tayong nakataas na warning signal number 1 sa Visayas. Dito po sa Northern Samar, Samar at Eastern Samar at ilang bahagi naman ng Mindanao, nakataas din ng wind signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Itataas din sa signal number 2 yung mga lugar po na yan kapag pumalo tayo sa tinatawag po na tropical storm category. Ang signal number 1 naman natin, hindi naman ganoong kalakas ang hangin, nagre-range lamang siya. Yung bilis ng hangin niya sa 39 to 61 kilometers per hour. Pero delikado pa rin tayo dahil kahit mahina po ang hangin ng isang bagyo ay may mga consistent naman ito ng mga pag-uulan sa mga direktang lugar na kanyang apektuhan or madadaanan. Meron din tayong heavy rainfall warning ngayon. So ngayon po ay alamin muna natin yung mga lugar na susunod pong madadaanan ng bagyong Ada. Kinakailangan ngayon pa lamang po ay mapaghandaan na natin at maging alerto po tayo. Kanina alas 2 ng madaling araw, nasa lugar po ng Hinatuan na Surigao del Sur pa rin po na merong 445 kilometers ang bagyong Ada. Mamayang hapon naman po, ngayong hapon po ng Huwebes, 430 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Medyo mabagal po ang pagkilos ng bagyo, nasa 10 kilometers per hour. Pero titignan natin, patuloy po natin yung imamonitor. Pagdating naman po ng Friday na madaling araw, alas 2 po, 290 kilometers, Giwan, Eastern Samar po ang kanyang magiging lokasyon. At lalakas naman na siya sa tropical storm category. So yung mga lugar po sa east of Giwan, Eastern Samar, itataas sa signal number 2 yung mga lugar po na direktang maapektuhan ng bagyong Ada. Friday naman po, ng alas 2 ng hapon, 200 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar, ang magiging lokasyon naman po ng bagyong Ada. 75 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin sa mga oras po na yon at tropical storm category pa rin po. Pagdating naman po ng Sabado po, ito Sabado po ng madaling araw, 170 kilometers east of Katarman, Northern Samar po ang magiging lokasyon ng bagyong Ada. So kung titignan po ninyo, hindi naman sa ngayon nakikitaan na magiging potential na typhoon o super typhoon category ang bagyong Ada. Pero ang pinapangambahan kasi natin dito, yung dami ng mga pag-uulan na posibleng maidulot nito sa mga lugar po na kanyang direktang maapektuhan, lalo na yung mga landfall scenario kung saan mas malapit po ang bagyo. So ngayong araw din po ng Huwebes, January 15, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Ada. Meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong araw po ng Huwebes sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. At pagdating naman po ng Friday ng hapon, meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar at Eastern Samar. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po ng Huwebes hanggang sa Friday ng hapon sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Friday pa rin po ng hapon hanggang sa Sabado po ng hapon, meron naman tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan
sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Camarines Norte, Masbate, Samar, Biliran, Eastern Samar at Leyte. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, meron po tayong nakataas na warning signal number 2, no? Lalo na kapag naging tropical storm category na ang bagyong Ada. Pinag-iingat din po yung mga lugar na lahat na binanggit ko sa banta po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide naman po sa mga landslide prone area. Meron din po tayong nakataas na gale warning especially sa mga direct ng lugar na binanggit ko dahil po sa banta ng bagyong Ada. Ito naman pong bagyong Ada sa ngayon kahit sabihin ho natin na hindi ito kategorya bilang typhoon o super typhoon na bagyo, mahina lamang siya. Pero yung dami ng pag-uulan niya nakita nyo naman, pasok tayo sa sinasabi nating medyo level na delikado na, no? Nasa orange hanggang red warning tayo. Meron kasi tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa mga direct ng lugar po na maapektuhan ito. Kung itinatanong ng mga kababayan natin kung hanggang saang signal po, no, kung aabot ba ng signal number 3, number 4 ang bagyong Ada. Sa ngayon po ay hindi pa hindi pa natin nabibigyan ito ng update kasi ang nakita po natin sa advanced weather forecast doon sa track and intensity po niya hanggang tropical storm category na bagyo lamang ang bagyong Ada. So meaning to say, pag tropical storm, level 2 o yung sinasabi natin wind signal number 2 lamang ang kanyang magiging kategorya. Pero pag ito'y pumalo sa severe tropical storm, signal number 3 naman ang ating maitatala. Kaya nga po, napaka-importante na lagi po kayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon dahil ang bagyong Ada, possible na kahit po ito ay mahinang bagyo lamang, pwede itong maminsala. Kung mapapansin nyo sa ikot ng kanyang hangin, yung pinaka-radius ng kanyang sirkulasyon o yung lawak ng hangin na nasasakop niya ay kayang sakupin po ang malaking parte po ng ating bansa. So ibig sabihin lamang kahit hindi ito direktang, yung mga lugar po no, na binanggit ko, kahit hindi po direktang matamaan ng pinakasentro o pinakamata ng bagyo, pero yung extension ng hangin ng bagyong Ada ang makakaapekto sa mga lugar po na maaabot nito. So hindi ligtas ang ilang bahagi po ng North Luzon dahil maaabot diyang mga lugar na yan na ang tinatawag po natin na trap o yung extension o pinakabuntot po ng bagyo. Sa mga nagtatanong kung kailan po lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ada at ay na rin po sa ating pinaka-advanced weather forecast ay ito'y lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po no ng Monday hanggang sa Wednesday. So by next week pa ito. Dahil nga po sa mabagal na pagkilos. Pero asahan nyo kapag nagbago ang pagkilos niya from 10 kilometers per hour at umabot ito sa 25 kilometers per hour na bilis, mas mapapaaga yung paglabas niya sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya ngayong araw po ng Huwebes, pinapaalalahanan po ang lahat na magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga banta ng mga pag-uulan dulot po ng bagyong Ada. Makipag-ugnayan din tayo sa LGU, sa ating mga eskwelahan, no? Ng mga anak natin kung may mga pasok. Sa ngayon kasi wala pa naman nag-aanunsyo dahil mahinang bagyo pa lamang. Alam nyo naman sa atin, hinihintay pa lumakas bago mag-anunsyo na walang pasok. Pero para sure, ugalin magdala ng payong, jacket, kapote. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Huwebes, January 15. And yan muna sa ngayon. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.